Breaking news! Isang barko ng China namataan na bumubuntot umano sa barko ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Samantala, Gilberto Teodoro Jr. matamang na ibinasura ang sinasabi ng China na may gentleman agreement umano ang Pilipinas at ang China. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, sa panahon umano ng mga ehersisyo, balikatan sa Pilipinas na kinakasangkutan umano ng Estados Unidos at Pilipinas, maraming barko mula sa China ang namataan na nagmamanman sa mga aktibidad. Isa sa mga insidente ay isang barko ng Chinese Navy na sumusunod sa mga sasakyang pandagat mula sa hukbong pandagat ng Pilipinas at Estados Unidos sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Ang surveillance vessel mula sa Chinese People's Republic of China Navy ay nakita habang naganap ang mga ehersisyo 15 nautical miles sa kanluran, Hilagang Palawan. Ang pangyayaring ito ay nangyari umano alas 6 ng umaga. Ayon sa ulat, ay bukod pa dito, minonitor din umano ng Philippine Navy ang mga halos 110 na Chinese militia vessel sa kanluran dagat ng Pilipinas mula na magsimula umano ang mga ehersisyo o balikatan noong Abril 22 na nakatakdang umano magpatuloy hanggang Mayo 10. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, hindi pa umano nag-umpisa ang balikatan 2024 ng US at Pilipinas dito sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Binalaan na umano ng China ang Pilipinas na wag umano makipag-military drills sa US. Baka ito na nga umano ang sinasabi ng China na manggugulo umano sila o magsusubaybay sa bawat mga ehersisyo na ginagawa umano ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. At ayon naman umano sa ulat, wala naman umano ginawang hakbang ang mga barko ng China. Ayon pa dito, ito ang mga barko ng China ay sumusubaybay lang. Sinusundan lang umano ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos. At ayon naman sa nakalat nating impormasyon, pagkatapos balaan umano ng bansang China, ang Pilipinas ay binalaan din umano ng bansang Amerika ang China na huwag makialam sa anumang mga aktibidad na ginagawa umano ng Pilipinas at Estados Unidos dahil ito ay parte umano ito sa mga kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos ang mga ehersisyo na ito. Kaya hindi dapat makialam ang bansang China at hindi dapat sila mag-overreact dahil ito ay part lang umano ng pinagkasunduan ng Pilipinas. Ang pagtutulungan na ito ng Pilipinas at Estados Unidos ay tanda ng kanilang mga pangako sa isa't isa. Ayon pa nga dito, ang pagsubaybay umano ng planned vessel ay nagdulot umano ng pag-aalala sa mga opisyal ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang Philippine Navy at US Navy ay patuloy na nagmamanman sa mga kilos ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Gawin pa man, walang opisyal na hapayag mula sa gobyerno ng Pilipinas at Estados Unidos tungkol sa mga hakbang na kanilang gagawin sa pagtugon sa mga pagsubaybay ng mga barko ng China sa kanilang mga ehersisyo o military drill sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, ang balikatan exercise ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea ay may mga layunin tulad ng pagpapalakas ng kooperasyon at pagkakaisa sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad at depensa. Ito ay naglalayon naman mapalakas ang interoperability o kakayahan ng mga trabaho na magkasama mga puwersa sa mga military, operation at humanitarian mission. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong ito ay naglalayon o mapalakas ang kakayahan ng mga kalahok na bansa sa pagtugon sa mga potensyal na krisis at pagpapalakas umano ng kanilang ugnayan sa larangan ng seguridad. At ayon pa nga umano sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines, isang barko umano ng China na may bound number na CB913 ang nakita noong Sabado sa paligid ng mga barko ng balikatan na nagsasagawa umano ng MMA. Ay niya, gayunpaman, ang 7913 ay wala na sa lugar. At ayon pa nga dito, ang multilateral maritime exercise na kinasasangkutan umano ng mga hukbong pandagat ng Pilipinas at Estados Unidos at France ay ginanap umano sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi umano ni Coloma na isinaalang-alang ang mga military exercise planner na ang mga senaryo sa araw-araw umano na bantayan. Kami ay matagumpay na nakamit ang mga layunin sa pagsasanay. At ayon pa dito, nagsimula umano multi-maritime exercise noong Abril 25 ay natapos ito sa Katimugan, bahagi ng Palawan ngayon lang. At ayon pa nga dito, ang mga pagsasanay na ito ay hindi lamang magpapatibay sa mga buno sa pagitan umano ng mga kalahok na bansa, ngunit nagpapakita rin
na magkabahaging pangako sa katatagan umano ng rehiyon at kaligtasan sa dagat. Bansang China ay madalas talaga nangingialam sa mga aktibidad umano ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa nito. Noong mga nakaraan lamang, mga ehersisyo o mga pagpapatrol umano ng mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos at mga kaalyado nito. Nagsusubaybay rin ang mga barko ng China, lalo pa ngayon sa pinakamalaking balikatan exercise. Palaging nakabuntot ang mga barko ng China, tila ba'y takot na takot baka pasukin umano ng Pilipinas at Estados Unidos ang teritoryo nila. Subalit ito mga kababayan, ang isinasagawa umanong ehersisyo ng Pilipinas at Estados Unidos at mga kaalyadong bansa ay sa loob lang ng exclusive economic zone ng bansa. Kaya hindi dapat umano mag-overreact ang China dahil hindi naman ito pasok sa exclusive economic zone ng kanilang bansa. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, iyon umano sa balita, ibinasura umano ng pinuno ng depensa ang mga bagong kasunduan na sinasabi umano ng China sa South China Sea. At ayon pa dito, walang kalam-alam umano ang Department of National Defense sa umano'y international agreement sa China sa Ayungin Shoal. Sa isang payag noong Sabado, pinagtatalunan umano ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang pag-aangkin ng mga opisyal ng China sa dalawang bagong kasunduan sa Pilipinas noong nakaraang taon upang mabawasan umano ang tensyon sa pinagtatalunan ng teritoryo. Ayon pa dito, ang Department of National Defense ay hindi alam at hindi ito partido sa anumang panloob na kasunduan sa China sa Ayungin Shoal. Mula nang maupo umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon umano yan kay Department of National Defense Gilberto Chodoro Jr. Ang Ayungin Shoal ay isang nakalubog na bahura sa Spratlys Island sa South China Sea. Sinabi umano ni Department of National Defense Gilberto Chodoro Jr. na ang Department of National Defense ay walang anuman pakikipag-ugnayan sa sinumang opisyal ng gobyerno ng China mula noong nakaraang taon. Lahat ito ay bahagi umano ng pagsisikap ng programa ng China para ilayo ang tensyon ng mga mamamayang Pilipino sa tunay na isyu. Ansan ni umano ng tensyon sa West Philippine Sea na siyang matigas na pagtanggi ng China na sumunod sa angklos na kanilang kinilagdaan. Ayon pa dito, kinikilala umano ng angklos o United Nations Convention Law of the Sea ang jurisdiction ng Pilipinas sa South China Sea. Hindi tayo papasok sa anumang kasunduan na magkokompromiso sa ating soberanya at mga karapatan sa soberanya sa ilalim umano ng angklos, gaya ng pinagtibay umano noong 2016 arbitra ruling. Ayon umano kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Noon na nang umano sinabi ni National Secretary Advisor Eduardo Año na dapat magpakita ng patunayan China sa umano'y deal ng Pilipinas at China sa para mapanatili ang status quo sa West Philippine Sea. At ayon pa nga rito, ang kasunduan umano ni Ginoo sa pagitan na dating Pangulong Roa Duterte at ng Pangulo ng China na si Xi Jinping, kung meron man ay walang bisa sa konstitusyon. Ayon kay House of Representative Deputy Majority Leader Nitali Gonzales, dahil dapat itong isama sa isang kasunduan at isumiti sa Senado para sa pagpapatibay bago ito magkabisa. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito sa mga narinig mo? Siyempre, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa iyong suporta at panunood at pakikinig sa mga video na ito. Maraming salamat po. Siyempre, hanggang dito na lang.